Hi! Welcome back, grade 1, no? Na-miss ko na yung grade 1. Okay. So, ngayon naman, no, I'm going to discuss with you your subject in GMRC. Uulitin ko ha. Ano bang ibig sabihin ng GMRC? G is for good, M, manners, R, right, C, conduct. Good manners and right conduct. No? Kaya 'di ba sabi ni teacher, napakahalaga na mabait tayo, no? So hinuhubog ko ang inyong kaisipan at ang inyong pag-uugali, no? At natutuwa naman ako, unti-unti nakikita ko na yung bunga ng aking pagtuturo sa inyo, no? Nakikita ko na paunti-unting pagbabago lang, masaya na si teacher, no? Makitaan ko lang kayo na may good manners and right conduct, masaya na ako doon, no? Kahit na minsan, nagkakamali kayo sa mga quiz, nagkakamali sa exam, basta may GMRC kayo, good manners and right conduct, masaya na doon si teacher, okay? So, bago tayo mag-start ng ating lesson for today, okay? Actually, this is for the week. May i-share muna ako sa inyo, no? I hope you're going to sing with me, no? Ito ay ang title ng song na to is Welcome to the Family. Ayan, no? So, we welcome everybody to our family, no? Not only to your family at home, but also to your family in school. Ayan, di ba? Kasi si Teacher Perla, ako ang second mother ninyo, di ba? So, pag nandito kayo sa school, ako yung mother, no? Lahat kayo ay anak ko. Parang ang tanda ko na yung manga, di ba? Anyway, okay. So, listen to this song, ha? And I hope you're going to feel the lyrics, no, of the song. Okay, grade 1? Sige, kakanta tayo. Welcome to the family. Okay? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family.
to be strong and to lean on. Okay. So that is one. Teacher Perla is hoping, no, to all of you grade one that we will be one family, no, grade one family. Okay. So, of course, welcome again. Welcome to my vlog, no? This is your GMRC subject. Okay? Teacher, Tagalog dapat pala. Sorry naman. O, saan uli nag-aaral? Sa Kolehiyo de la Nuestra Señora de Guadalupe, Inc. O, sabihin niyo na lang, Inc. O, paikliin na ni teacher kasi baka mahirapan doon sa incorporated, di ba? So, huwag kalimutan ang pangalan ng second mother o ikalawang nanay niyo sa paaralan, ha? Ma'am Perla A. Bernardes. Okay? Yan. Ayan, no? So mga bata, kasi ang ating topic, bakit kaya yun ang, teacher, bakit kaya yun? Ano kayang connection nun sa magiging topic? Bakit kaya welcome to the family? Kasi ang ating topic sa aralin, ikalawa natin ay ang pagkakaroon ng sariling kaibigan, no? To have friends, no? Not only to our seatmate, not only to our brothers and sisters at home, but also our brothers and sisters in school. Kaya nga, di ba, pag may nakikita ko, nag-aaway, naghihilahan, nakaawat agad ako. Kasi ang gusto ni Teacher Perla, as second mother, pangalawang nanay, dapat magmamahalan. Okay? Walang mag-aaway. Peace lang, di ba? Love, love lang. Di ba? So, sabi dito, pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay ano, may kakayahang ano, nasasabi ang mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan, no? So, we're going to learn the ways and how to make friends with others, okay? Na ipapaliwanag na ang pagkakaroon ng kaibigan ay ang pagtanggap ng pagkakapareho at pagkakaiba ng tao. Remember, no? Even though we are all human, being created by God. But remember, no, each one of us is unique. Bawat isa sa atin ay naiiba. Di ba? Sabi ko nga, oh, si Georgette ba, kasing tangkad ni Guada? Siyempre, hindi. Si, ano ba, si Jed ba, ay kasing kulay ni Emmanuel? Di ba hindi? No? So, yun, maiintindihan natin. Si Juana ba, at saka si James, magkapareho ba ng ugali? Hindi rin, di ba? Kahit ng pamilya, magkakaiba, no? So yeah, no, we came from different family, no? Siguro, different culture, ayan, no? Pag kayo lumalaki-laki na, may intindihan nyo na may iba't iba rin tayong kultura kahit na pare-pareho tayong Pilipino, okay? Nakapagpapahayag ng mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. Ayun, no? So we could be able to express, no, ourselves, no, the different ways of expressing ourselves in order to make friends, no? Halimbawa, paggamit ng magagalang na pananalita, di ba? Kaya I always say, ops, ops, no bad words, no saying bad words towards one another, no? Wala magsasalita ng makakasakit na salita sa bawat isa, di ba? Pag-unawa sa pagkakaiba. Okay. O, sasabihin, ay teacher, si ano, ba't ganun siya? Okay. Siyempre, kasi siya ay si ano, siya ay si Nathan, o ito naman ay si sino pa ba hindi ko nababanggit? Si Alton, o di ba? So, siyempre, magkaiba sila. Sa hindi natin sila pwedeng ano, ikumpara. No? So, we should not be comparing ourselves to others. And we should not also be comparing others
to one another. Okay? So, we have to respect them as who they are. No? Kung sino sila, respeto natin sila at tatanggapin natin sila. Kasi na, madalas pinagmumulan yun ng away. No? Bakit kasi? Gusto ko nga ang kulay pula. Bakit gusto mo kulay puti? So we have to respect. Kung gusto niya kulay pula, okay, so yan ang gusto mo. Basta ako kulay puti yung gusto ko. No, di ba? Pwede rin yung gusto ko, hindi niyo gusto. Tama po ba? O, katulad niyo rin, no? Sabi niyo, teacher, ayaw namin kumain ng gano'n. Gusto lang namin ng chicken. Okay, no? Kasi ako, lalo matanda na si Ma'am Perla, ang gusto ko lang mga gulay, no? Tsaka prutas. O, di ba? O, but we respect one another. Hindi tayo nag-aaway-away doon, di ba? Okay, no? May wastong pagtawag sa pangalan. No? Ayan, isa pa yan mga bata. Tandaan natin, when we call others, especially and name calling, no? Ang tawag doon. Pag nagtatawag tayo sa mga kaklase natin, halimbawa kung siya ay tinatawag natin ng negro, kung siya ay tinatawag natin ng iyakin, siya ay tinatawag natin, ayan na yung masungit. Huwag ganon. Okay? Kailangan tawagin sila sa pangalan. Ay, siya si Jed. Ay, siya si Guada Marie. Ay, siya si Arton. Ay, siya si Emmanuel. Ay, siya si James. Siya naman si Nathan. Siya naman si Georgette. Okay? Diba? Kayo ba, pag tinatawag ko, ganun ba ang pagtawag ko? Diba, tinatawag ko kayo bilang paggalang sa pangalang ibinigay ng magulang nyo, tinatawag ko kayo sa pangalan nyo, no? Ganon din kay Teacher Perla. Kailan natutuwa nga ako kay Jed kasi may natutunan na siyang Chinese word, Loshi. Okay? Low shift means teacher. Kaya sasabihin niya, low shift teacher. Sabihin nun, low shift Perla. Ayan, di ba? So, okay lang yun. Kasi natutunan niyo yun sa Chinese language, no? Yung ganon, okay lang yun. Okay? Ano pa? Naipakikita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sabi nila, kasi ganito ako, teacher, kaya gusto ko ganito. Ay, kasi ganito ako magsalita, no? Kasi, basta, kasi sa family namin, nagsasalita sila ng bad words, kaya ako ganun din. Tandaan nyo, kaya tayo nag-aaral ng good manners and right conduct para alam natin kung ano yung tama at mali. Tama po ba? Sabi ko nga, kahit matalino, pero mali yung ginagawa, hindi ko siya pwedeng i-consider na matalino. Bakit? Kasi mali naman yung ginagawa niya. Pero pag nakikita ko ang bata, matalino, tapos tama rin yung ginagawa niya, oy, natutuwa ako. Ibig sabihin, naiintindihan niya yung kanyang pinag-aaralan. So, kailangan nag-jive yun, mga bata, ha? Matalino, tapos mabait. Kasi matalino ka alam mo yung tama at mali. Okay po? Ha? So, if you are intelligent, you should know also what is right and what is wrong. Okay. In order to practice good manners and right conduct. Okay. Ayan, no? Let's explore. Ayan, okay, no? So, sa sagutang papel ninyo, again, pwede naman po na isulat lang sa GMRC notebook ang sagot. O kung hindi naman, pwede naman i-print, no? Pero para hindi na magastos sa ink, pwede naman pong sa kwaderno lang ng GMRC or notebook. Sabi dito, pagmasdan ang mga larawan. Masdan nyo ha, tingnan nyo. Tapos, isulat daw sa sagutang papel ang letra o ano uli ibig sabihin ng letra, titik. O ano uling ibig sabihin nun? Letter. Okay? Na mga larawang nagpapakita ng wastong pagkakaibigan. Okay, tingnan natin. Sa palagay nyo, sila, anong ginagawa nila? No, itong letter A. Nagpapakita ba sila ng wastong pagkakaibigan? Ayan, ha?
Okay, tingnan nyo, no? Masaya ba sila? O, eto, tingnan nyo, yung letter B. Ay, naku, nahulog yung ano, siguro kaklase niya, no? Tapos tinutulungan niyang tumayo. O, sa palagay nyo ba, wastong pakikipagkaibigan yon? Okay. O, tapos itong letter C, tingnan nyo. O, ayan, no? Ay, nagsishare sila ng food, no? Minsan, di ba, ganyan ang ginagawa ninyo. Natutuwa ako, di ba? Na minsan nag-share kayo ng food, no? Pero tandaan nyo ha, yung sinabi rin ni Teacher Perla, pag ayaw mag-share ng kaklase nyo, wag awayin. No? Huwag awayin at huwag basta rin mangunguha ng pagkain. Ngayon, pag sila yung nagpusa nag-share, o okay lang. Tapos kayo din nag-share, okay yon. Walang problema sa akin yon. Okay? Katulad nila, tingnan mo, nag-share sila to one another, di ba? Very good sila. Ay, ito. Nako, nag-aaway nang dahil sa isang toy, no? Parang minsan nangyayari yan sa akin, no? Last Friday, naglaro kami. May mga bata, no? Gusto nila isang laruan lang. Okay, ganito ha. O, dapat sa susunod, pag may laruan kayong nagustuhan, sabihin mo, Teacher, mine. Okay, so sasabihin ko na sa classmates, classmates, siya na yung nauna doon sa toy na yon. So, pili na kayo ng ibang toys. Marami namang ibang toys diyan. Huwag nang pag-aawayan ang isang toy kasi kaya nga naglalabas si teacher ng maraming toys para hindi kayo mag-away-away, no? Pwede naman yon. Tapos pwede niyo sabihin sa kaklase niyo, o sige ha, mamaya pagka ayaw mo na yan, gusto mo na maglaro ng ibang toys. Ako naman ha, maglalaro niyan ha. Ganun. Magandang pag-uusap lang, mga bata, no? As young as you are, grade 1 pa lang kayo, tinuturuan na kayo ni teacher kung paano makikipag-usap ng mahinahon. Huwag makikipag-away. Okay? Ayan. So ngayon, sabi dito, isulat sa sagutang papel ang letra ng mga nagpapakita ng wasto. Sabi ng wasto, tama, correct, no? Correct way of making friends with others. Okay? Yun lang. Yun lang ang letters lang ang isusulat. Okay? Ayan. Purpose. What do you think is the purpose? Sabi nga dito, bakit mahalagang pakikipagkaibigan? Kasi may kasabihan nga daw, no man is an island, no? Ano ibig sabihin ng no man is an island, no? Ibig sabihin, no, you know what an island is? Alam niyo ba yung isla, no? O katulad ng Pilipinas, ilang pulo meron ng Pilipinas? We have Luzon, Visayas, and Mindanao. Tama po ba? At alam niyo ba, no? Na ang tao is ikinukumpara sa isang island, no? Kasi yung island, halimbawa, Luzon. Yun lang, Luzon lang siya. Hindi pwede yung Luzon, haluan ng, haluan ng, pwedeng, bukas Visayas na yan. Bukas Mindanao na yan. Hindi pwede yung ganun. So yung isang tao, ikinukumpara siya sa isang island. No? Na hindi pwede siyang nag-iisa sa mundo, no? Siyempre, kailangan natin, sabi nga dito, dahil bawat isa sa atin ay nangangailangan ng makakausap. Di ba? Pagdating nyo pa lang, natuwa nga ako sa inyo kasi sabi nyo, teacher, miss na namin yung school. Very good, no? So I hope you also miss one another. Di ba? Okay, makakasama sa mga gawain, lalo na pag tayo ay nasa labas ng ating tahanan, no? Napakamahalaga nun. Kaya mahalaga na matutuhan ang pakikipagkaibigan. So it is very important that we know and we learn how to make friends with others, no? Dapat marunong tayong makisama. We should know how to go with them, no? Makipag-isa to be united with them, no? Maging maunawain, no, sa nararamdaman nila. We have to be sensitive to the feelings of others. If you know that someone is already crying, no, kukulitin mo pa ba siya, aawayin mo pa ba siya? Siyempre hindi na, hayaan mo siya, baka may pinagdadaanan yung kaklase mo, baka masakit yung ngipin, baka kung ano, di ba? Ayan. Tapos, halimbawa,
ayaw niya munang kausapin siya, so hindi natin siya kukulitin. Ayaw muna niya makipaglaro sa atin. Di ba, ganon din naman ako pag nakita ko, kahit na ako yung teacher, no? Second mother yung pag may nakikita ko isang bata na ayaw sumagot, hindi ko kayo pinipilit. O, kasi alam ko mamaya, inaantok siya. So, later on, alam ko magpa-participate na. Yon ang sinasabi na maging maunawain sa nararamdaman nila, no? Huwag silang sasaktan pisikal, no? Huwag tayong manununto, no? Kaya nga ako pag may nakikita ko na kahit na nagbibiruan lang na parang nagsusuntukan o di kaya nagsisipa-sipa, ganyan, ini-stop ko kaagad, no? Oops, baka makapanakit. Grade 1, tandaan yon, no bullying, no? Na isa batas na po ang no bullying policy. Pag tayo po ay nambubuli, ipatatawag ang magulang. Naku, kawawa naman si mami at saka si daddy, si mama o si papa, si nanay o si tatay. Ipapatawag, no? Ipapatawag sa principal sa office. Tapos, pwede pang umakyat ito doon sa DepEd, no? Kapag tayo ay nambubuli at alam nyo ang pwedeng mangyari noon, pwede tayong masuspende, no? Si Guada, di ko alam bakit alam niya yung word na suspende. Sabi niya, o sige, o, ayaw mo yung gawin. Bukas masususpende ka ng principal. O, di ba, Guada, bakit alam mo yun? No, siguro ina-aware din siya. Okay, so yan ha. Kaya kailangan wag mananakit. Pag sinabing physical, yun. Yung ito, no? Physical. Yung sinasaktan, yung kapwa, sinusuntok, sinisipa, sinasabunutan, o kung ano pa, no? Kaya nga, di ba, kayo pag nagsasakitan kayo, ano sabi ni Teacher Perla? Grade 1, sinasaktan po ba kayo? Siguro pwede yung face the wall. Pero hindi, no? Bakit? Ano sabi ko sa inyo? Bawal manakit. Kung si teacher, bawal manakit, ganun din kayo. Kayo magkakaklase, bawal din po kayong manakit. Okay po? Oh. No. No. Okay. Oh. So ngayon naman, firm up na tayo. Pagtitibayin ko na yung inyong lesson, no? Makinig muna kayo sa kwento. Makinig ng mabuti, tapos, at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ano munang pamagat ng kwento natin? Iba ka? Iba ako? Pero, nagkakasundo tayo. Di ba? Okay. Oh, eto, makinig ha. Nag-uusap ang magkaibigang Mila at Fahima. Magkaibigang nasa ikatlong baitang. So, ibig sabihin, grade 3 na sila. Dumating si Liza at napansin niya masaya si Fahima. Oh, napansin niya masaya si Fahima. Tinanong ni Liza si Fahima kung bakit siya masaya. Hmm. Sabi niya, simula na ng Ramadan. Ayan. Nakangiting sagot ni Fahima. Parang nagtaka siya. No? Nagtaka si Lisa. No? Ano ang Ramadan? Oh, may isa namang kaklase na nagtanong. Ano ang Ramadan? Tanong naman ni Mila. Kasi pala, alam niyo ba yung Ramadan sa Muslim ito pinapractice, no? Ang Ramadan ay ikasyam na buwan sa aming kalendaryo. Ito ang buwan ng pagpipigil namin sa pagkain at pag-inom ng tubig. Kumakain lamang kami bago sumikat ang araw at pagkatapos itong lumubog, masayang paliwanag ni Fahima. Ayan. So, tandaan nyo ha, sabi nila, kumakain lamang kami bago sumikat ang araw. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa sumisikat ang araw, pwede pa silang kumain, no? O di kaya, pagkatapos itong lumubog. Pag lumubog na, pwede na uli silang kumain. Pero hanggat nandyan yung araw, hindi sila kumakain, no? So ito sa Muslim, alam niyo ba na meron din ganyan sa Catholic, no? May fasting din, fasting and abstinence, no? Sa mahal na araw na tinatawag, di ba? So ayun. So yun ang naging tema ng kanilang pag-uusap, yung Ramadan, ng isa nilang kaeskwela, no? Na si Fahima. Okay? Ngayon, sabi dito,
Ito uli, pwede rin pong isagot ang inyong kasagutan sa kwaderno ng inyong GMRC. Pwede namang hindi na i-print. Pero kung gusto niyo namang i-print at may printer kayo sa bahay, pwede naman. Okay? Sabi dito, iguhit sa inyong sagot ang papel, masayang mukha, di ba? Kung tama. So, masaya pag tama ang sinasabi sa pangungusap at malungkot na mukha kung mali. Kasi mali, kaya malungkot. Di ba? Okay. Number one, maaaring maging magkaibigan ang magkaiba ang paniniwala. Anong ibig sabihin nun? Pwede naman daw magkaibigan, yung isa Muslim, yung isa Katoliko. O di kaya yung isa Iglesia ni Cristo, yung isa born again. Pwede pa rin ba silang maging magkaibigan? Tama o mali? Sulat ang sagot, di ba? Pag dito kayo sumasagot, sabi ko, oops, huwag maingay. Isulat lang ang sagot. Ngayon, hindi maririnig ng kaklase niyo yung sagot niyo, no? Okay, number two. May magkaibigan na magkaiba ang paboritong kulay. Ayan. Magkaibigan sila. Pero yung isa gusto niya red. Yung isa gusto naman niya pink. Pwede pa rin ba silang maging magkaibigan? Ayan. Sige, tama o mali? Okay? Number three. Ang pagkain ay malaking hadlang sa pagpili ng kaibigan. Sang-ayon ba kayo doon? Tama o mali ba yon? Kasi daw, halimbawa, yung kaibigan ko gusto niya fried chicken. Tapos yung kaibigan ko gusto niya hotdog. Hadlang ba yon? Pag sinabing hadlang, ano yon? Parang kumbaga, it's a barrier, no? Hindi, gusto mo fried chicken, gusto ko hotdog. Wag na, hindi na kita kaibigan. Ganun ba yun? Tama ba yun? O mali? Okay? Number four, ang pagkakaiba ng pisikal na anyo ay hindi hadlang sa pakikipagkaibigan. Oh, sang-ayon ba kayo doon? Halimbawa, siya ay maputi. Yung kaibigan naman niya ay maitim. Pero, okay lang. Pwede pa rin silang maging magkaibigan. Ano yon? Tama o mali? Okay? Tapos, number five naman, ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagpili ng kaibigan. Okay? Oo nga, may mga bata. Pag nakakita ng kaklase na pilay, pinagtatawanan pa. Tama ba yun o mali? So, pag may sinabing kapansanan, no, ito yung may mga, halimbawa siya ay pilay, o di kaya siya ay may bingot, o di kaya siya ay hindi makapagsalita ng maayos, o di kaya siya ay ano, bulag ang isang mata, o pero sabi dito, ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagpili ng kaibigan. So, ibig sabihin nun, kahit na ikaw ay pilay, kahit na ikaw ay bulagang isang mata, kahit na ikaw ay may kapansanan, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Ano yun? Tama o mali? Ayan. Isulat sa inyong kwaderno ng GMRC. Okay. So, ngayon naman, palalalimin ko na uli, no, ang ating pag-aaral sa GMRC. Sabi dito, pag-aralan, no, ang bawat larawan ng mga batang nandito. Tingnan nyo nga ito, grade 1. Tapos, sagutin daw ng pasalita ang itatanong ng guro. So, siguro, ihanda nyo na lang yung isasagot nyo, no? Malay natin, bukas may pasok na, sa Webes may pasok na. Pag hindi, naku, baka kailangan ano nyo na lang, i-video nyo na lang kay teacher kung anong sagot nyo dyan. Kasi, okay, una, tanong, ano ang nakikita mo sa larawan? Ano nga ba nakikita mo? So makikita mo, di ba? Iba ang kasuotan nito, dito, iba rin siya, no?
At parang makikita mo rin na galing sila sa iba't ibang lahi, no? Katulad sa ating mga Pilipino. Meron sa atin, taga Mountain Province, no? Highlander. Meron naman sa atin, taga Bisaya. Meron naman sa atin, siguro taga Bicol. Meron naman sa atin, taga Mindanao, no? Okay. So, yon ang maaari ninyong mapapansin sa larawan. Tama ba? Okay. Bakit kaya iba-iba ang itsura ng mga bata sa larawan? Ano sa palagay niyo? Ano sa palagay niyo ang ipinapahiwatig? Bakit iba-iba ang itsura ng mga bata sa larawan? No? Pwedeng dahil ipinapakita dito na kahit iba-iba tayo, ay pwede pa rin tayong maging ano? Ano? Magkakaibigan. Tama. Very good. Okay. Mahalaga ba na tanggapin ang pagkakaiba ng ating kapwa? Opo o hindi po? Okay. Opo. Mahalaga yun na, no? Mahalaga tanggapin ng pagkakaiba-iba, no? Tandaan natin na, alam niyo ba na kahit kambal, magkaiba? No? Parang makita mo magkamukha sila, pero may pagkakaiba sila. Minsan yung pagsasalita ng isa, iba yung pagsasalita dito. Kahit magkamukha sila, minsan yung isa tahimik, yung isa madaldal. May pagkakaiba. Tama? Okay. Sabi nga dito, bakit mahalaga? Bakit? Bakit kaya mahalaga? No? Oh, bakit mahalaga? Sige, aalamin ko ang inyong kasagutan. Bakit mahalaga na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng ating kapwa? Ayan. Sige, ayon sa inyong pang-unawa lamang. Okay? Ngayon, tingnan naman natin itong ikalawang laro. Sasagutin uli ng kasalita ang mga itatanong ko. No? Tingnan nyo, anong mapapansin nyo sa larawang ito? Ano ang, ang nakikita ninyo sa larawan? Hmm? Okay? So, ito, syempre, ano to, parang larawan ng, ano, magkakaibigan. Pero parang napansin nyo ba siya? Na parang medyo tabingi yung mukha niya, no? Okay? Ayan, no? Parang yung isa nilang, ano, kaibigan. Sabi nga dito, ano ang pagkakaiba ang inyong napansin sa isang batang babae kung ihahambing sa kasama niyang dalawa? 'Di ba? So, ito, masasabi mong ano, meron siya kapansanan. Pero itong dalawa, masasabi mong wala. Sabi dito, sa inyong palagay, tanggap ba nila ang isa't isa? Kung ako tatanungin nyo ha, sa aking palagay, oo. Bakit? No? Kung makikita mo, no, makikita ninyo, masaya pa rin naman sila nakikipag-usap sa kanilang kaibigan na may kapansanan, no? At mukhang siya ay nagsasalita at nakikinig naman, no? So sa aking palagay, tanggap. Pero kayo, sa inyong paningin, tanggap ba nila? No? Dito ko makikita kasi minsan yung kanilang saloobin. Sige, ha? Okay. Ihanda ang mga sagot, ha? Pagdating natin sa ano, pag nagpasukan na tayo, tatanungin ko kayo ulit yan. Okay, so ngayon naman, kunin uli ang inyong kwaderno sa GMRC, no? Isulat sa sagutang papel ang T. No, isusulat nyo kung tama, no? Kasi pag sinabing T, nag-uumpisa 'yon sa malaking titik ng tama, salitang tama. Kung ang sumusunod ay nagpapahayag ng wastong paraan, no? Kung tama daw, nagpapakita ng wastong paraan ang pakikipagkaibigan at M kung hindi, no? Mali, no? Ibig sabihin ng M, mali. Oh, ayan, kaya M.
O, para hindi na kayo mahirapang magsulat ng tama, mali, o ayan. O, ang mahalaga sa akin ay ang pag-intindi. Okay? So, number one, pagtawag sa tunay na pangalan ng kaibigan. Okay. So, mga bata, ako'y matutuwa pag kayo ay sinusubukan niyong basahin kahit na mabagal, basta pa isa-isa, no? Di ba tayo dito, sinusubukan nating basahin pa isa-isa, no? Okay, para matuto rin, no? Integration tayo ng reading, no? Okay? So, ano sa palagay niyo? Pag tinatawag niyo sa tunay na pangalan ang inyong kaibigan, tama ba yon o mali? Mga isulat ang T at isulat naman ang M kung mali. Okay? Pangalawa, pagpilit na gayahin ang bibilhin mong pagkain. Punta kayo sa kantin. Sabi ng kaibigan mo, ay gusto kong bumili ng ng siopaw. Ikaw din bili ka din ng siopaw. Eh sabi ng kaibigan mo, ay ayoko ng siopaw. Gusto ko yung biscuit. Sabi niya, eh bakit? Basta, siopaw din ang bibilin mo. Kung hindi na kita bati. Hmm, tama ba yun? O mali? Okay. Number three, pagbabahagi ng pagkain, pag-share. Ayan. Halimbawa, nag-share siya ng pagkain. Tapos, ikaw din mag-share. Okay. Tama ba yun o mali? Pang-apat, pagsingit habang nakapila sa kantina. Ayan, minsan nangyayari yan, no? Maraming bumibili sa kantin. Tapos, dapat nandito ka nakapila. Tapos yung nasa unahan dito, sabi mo, uy, ako dyan. Nauuna ka sa kanya. Sumisingit ka. Tama ba yon o mali? Mali. Tapos, ang ikalima, pagtulong sa pagpulot ng gamit ng kaibigan na nahulog. Ayan, no? Minsan, pinapagawa ko yan sa inyo. Halimbawa, nahulog yung mga gamit sino bang madalas nahuhulugan ng gamit dito? Si James, no? Yan, nahulog ang gamit ni James. Tapos, classmates, tulungan naman natin. Daputin. Tama ba yon o mali? Okay. So, isulat ang inyong tamang sagot sa inyong paderno sa DMIs. Okay, sa igawain na to, no, ito ay tinatawag na Venn diagram, no? Bakit Venn diagram? Kasi may dalawang bilog, pero magkaugnay, no? May magkaugnay na bilog sa gitna. Okay. Anong gagawin niyo dito? Pwede kayong magpagabay sa inyong mga magulang, no? Kung tama. Tandaan niyo, mahalaga ang pagsunod, no? Sa panuto or instruction. Okay? Isulat ang iyong pangalan sa loob ng kaliwang bilog. Ano yung kaliwa? Left. Okay. Kasi yung kanan, right. Tama. Okay. So, dito kayo magsusulat. Anong isusulat niyo daw dito? Okay, ang inyong pangalan. Okay. Tapos, number two, isulat sa loob ng kanang bilog ang pangalan ng iyong kaibigan. Okay. Teacher, marami akong kaibigan. Kahit isa lang doon sa kaibigan mo, no? Ang piliin mo. Siguro yung pinakamalapit sa puso mo. Sige. Lahat naman sila kaibigan mo. Pero yung pinakamalapit sa puso mo, yan, isulat mo diyan. Okay. Number three, sabi dito, iguhit sa ilalim ng iyong pangalan ang paborito mong prutas. Halimbawa, ito yung pangalan mo. Iguguhit mo dyan, halimbawa, yung ah, apple. Ayan, guhit ka ng apple dyan. No? Kasi yun ang favorite mong prutas. Tapos sa ikaapat naman, iguhit sa ilalim ng pangalan ng iyong kaibigan ang paborito niya namang prutas. No? Okay. So sabi ng kaibigan mo, ang paborito kong prutas ay grapes. No, sa idodrawing mo yun, no? Madali lang naman yung bilog-bilog na magkakatabi lang yun na
Okay? Yan. Tapos, sa gitna naman ay iguhit ang prutas na pareho ninyong paborito. Ah, okay. Pero, sabi niya, alam mo ba, paborito ko rin ng banana. Uy, pareho tayo. Paborito ko rin yan. Yun ang iguguhit nyo dito. Yung banana. Okay po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Ulitin ko. Pangalan mo, pangalan ng kaibigan, paboritong prutas sa ilalim ng pangalan mo, paboritong prutas ng kaibigan mo, pero ano yung paborito nyong prutas pareho dito sa gitna? Okay po? Ha? Ah, sige. Okay. Ngayon, transfer of learning. Ayan. Oh, performance task. Uy, maganda to. Gagawa kayo ng card making. Sabi dito, itupi sa gitna ang kalahating bond paper, okay, na pahalang. No? Ibig sabihin ng pahalang, pahiga, no? Upang magmukhang card, no? Okay. Tapos, isulat sa harap ng card ang pangalan ng iyong kaibigan. Okay? Tapos, um, iguhit sa loob ng card ang paboritong laruan ng iyong kaibigan. So, yan. Papakita ko sa inyo. Ito, no? So, ito yung card. Yan. Ganyan, no? Okay po. Yan. Okay. Nakikita nyo yung bond paper ni teacher. Ito. Anong sabi dito? Itupi sa gitna. Tinupi na natin sa gitna. Okay, tinupi na sa gitna. Tapos sabi dito, isulat sa harap ng card ang pangalan ng kayong kaibigan. Okay, so dito, isusulat nyo. Yon, no? Sulat niyo daw dito sa gitna ang pangalan ng iyong kaibigan. Okay. Tapos, iguhit sa loob ng card ang paboritong laruan ng iyong kaibigan. Tapos, dito sa loob, yan, sa loob naman, dito sa loob. Paano ba makikita ng camera? Yan. Kasi may background ako. Yan, dito sa loob naman, iguguhit nyo naman yung paboritong laruan niya, no? Meron ako dito exam. Ayan, ito yung halimbawa. So, pangalan, dito, halimbawa, Michael. Sulat niya dyan. Tapos sa loob, ano yung paborito daw niyang laruan? No? Kotse-kotsehan. O, ay teacher, hindi ko naman kaya pong i-drawing yan. Okay lang yan na. Mag-drawing kayo dalawang bilog, na gulong, tapos rectangle, di ba? Tapos lagyan nyo ng curve sa taas. O mukhang kotse na yon. Tandaan nyo, di ba? Sabi ni teacher, kahit na hindi kagandahan ang gawa, no? Sa akin, maganda na ang gawa ninyo. Hindi naman ako ganun kagaling yun din mag-drawing. Oo. Basta ang mahalaga, yung naipaliliwanag ninyo, kung ano yung drawing nyo. No? Minsan nga, nagkakamali pa ako ng interpretation eh. May dating bata, no? Sabi niya, ang drawing niya ay kotse din pala, no? So may dalawang din. Kaya lang, ang tingin ko si mukhang radyo. Sabi ko, ano yan na? Radyo ba yan? Teacher, hindi. Car yan. Ah, sorry naman. Okay, kaya napakahalaga na basta ang importante, yung kaya niyong ipaliwanag kung ano yung drawing mo na paboritong laruan ng kaibigan mo. Okay po? Ayan. So, sana sa araw na to ay marami kayong natutunan tungkol sa pakikipagkaibigan para mas lalo kayong babait, mas lalo ninyong matututunan ang pakikisama sa ibang tao. So, alam nyo ba na kapag kayo ay natutong makipagkaibigan,
Mag-iingat kayo na makapanakit ng kapwa hanggang sa paglaki nyo, dadalhin nyo yan. At sana maalala nyo si Teacher Perla. Dahil kay Teacher Perla, naiwasan po makikipag-away, natututunan kong mahalin ang lahat ng mga tao nasa paligid ko, natutunan kong tanggapin kung sino sila. Okay po? Ha? So, um, have a nice day at sana continue tayo sa pagdasal na maging maayos na ang panahon para tayo uli ay magkita-kita. Okay, maraming salamat at eto na ang end ng ating lesson. No? Tandaan nyo ha, ayan, paraan uli ng paggrado, merong pakikipag-usap, okay? Siguro pwede ko na tong tanggalin kasi hindi naman na kayo mag-uusap kasi tatawagin mo yung kaibigan mo sa harap dapat nun eh. Ayan, kung sino yung kaibigan mo. Tapos, pagsasalita sa harapan, no, sasabihin mo, no, ikaw, Michael, tama ba ako na ito yung paborito mong laruan? O, para ganyan. Tapos, kabuuan niya ay 40, no? So, sabi ko sa inyo, huwag na mag-isip ng pagkahaba-habang maraming sasabihin. Pag nakikipag-usap, sasabihin mo lang, tatawagin ko po dito, ang kaibigan ko po ay o sino kaibigan mo pupunta sa harap, tapos, ipapakita mo, Michael, tama ba? Ayan, alam mo ba na ikaw ang nakalagay dito dahil ikaw ang aking kaibigan? So, tama ba na ito yung paborito mong laruan? Kasi ito yung nabanggit mo sa akin. Kaya dapat, no, tanungin nyo na yung kaibigan nyo kung ano yung paborito niyang laruan, di ba? Ano yan, parang si Nathan at si Jobert, no? Okay, sige. So, maraming salamat ulit sa pakikinig at panonood, no? Ang trying hard na vlogger na si Teacher Perla. Okay, so God bless you all. Meron pa susunod akong video. Language naman tayo. Next. Okay, bye!